appliances, asahan mo, malakas din ang konsumo mo at lalo na kung madalas mo siyang ginagamit. And pangalawa, electric company rates. So ito nagbabago-bago talaga. At ito conforme sa distributor mo is iba-iba rin sila ng rate. So dito sa Manila is sa parting Manila, sa Meralco yung distributor is nagre-range yan from 13 pesos. So sa ibang probinsya, do sa mga electric cooperative, hindi lamang natin, minsan mas mataas sila. So kung mataas yung singil nila sa per kilowatt hour, ibig sabihin maaapektuhan yung magiging electric billing mo buwan-buwan. Appliances efficiency. So isa rin to, kung ano-ano bang uri ng appliances yung ginagamit mo. Kung ito ba yung may power saver na, yung environmental friendly, yung may low electricity usage. So yung mga appliances ngayon, yung mga makabagong appliances ngayon is kalimitan may mga ganyan. And usage pattern, ito yung nabanggit ko kanina, kung gaano mo katagal ginagamit yung certain appliances sa iyong tahanan. So the longer na ginagamit mo yon is mas maraming accumulated wattage ang consumption nun. And yun ang i-reading naman sa atin ng mga electrical distributor. Seasonal demand. So normal na kapag mataas yung demand is nagmamahal yung kuryente. Katulad pag summer, mas mahal yung per kilowatt hour. O kaya naman ay ah, nagkaroon ng biglaang pagtaas because of low competition o kaya kinakapos yung supply. So nagkakaroon ng pagtaas sa billing po natin. Load management, kung ilan ba yung naka-load sa mga circuit ng ang electrical lines natin sa ating tahanan. So nakaka-apekto din po yon. And metering accuracy. So tama ba yung reading sa atin? So minsan, nagkakamali yung nagre-reading. So nagiging zero yung binabayaran natin. Pero wag pa kampante kasi hindi naman hinahayaan ng electrical distributor company yon. So the next month, magkakaroon ng adjustment, maaaring maging doble naman yung babayaran mo. So yun yung isa sa disadvantage kapag hindi accurate yung pagre-reading. And ito yung tanong ko sa lahat at gusto ko sagutin niyo po ito. So gusto mo ba na mas makatipid sa monthly billing mo sa kuryente? Oh, sino nga dito sa mga participant natin ngayong gabi yung gusto na magkaroon ng saving o makatipid sa billing nila sa kuryente? Pakitype nga po ang number 2 sa mga gusto na magkaroon sila ng savings. Ayan, thank you po sa lahat na nag-comply. So kami man ganun din, po. So gusto rin namin na makatipid. Pero yung i-offer namin sa inyo ngayong gabi is hindi lang kayo makakatipid sa billing mo, po. So meron din ito na feature na gusto mo ba na maging safe ang appliances mo. So alam natin na nag-invest tayo ng pera para makabili ng mga appliances na yan, ng mga electrical appliances. And may certain life o service years po yan. Na kung minsan mas mabilis pa na nasisira doon sa kanilang service required. Kung ilang taon ba dapat sila nagagamit. And yung ating device o yung ating produkto is may kakayahan para ma-prolong yung pong service expectation po ng ating mga electrical appliances. And welcome po. So pinakikilala ko po sa inyo, ito po yung company kung saan ito po yung company na minamarket natin. Ito po yung nagmamanufacture ng ating Power Efficiency Enhancer Advanced Technology Device. Ito po yung AdTech International, ABD Tech International. So maaari nyo pong i-search o puntahan nyo po yung kanyang website. Ito pong AdTech International Venture. So para mas mabigyan detalye po kayo o magkaroon po kayo ng idea about our company. And pagpapakilala lang po sa may-ari, short introduction lamang po. So si AdTech po pala is nagsimula po siya to market our product last April 2023.
At nagsimula po siya as a direct selling company. So, nag-direct selling muna po siya ng ating mga power efficiency enhancer na device. And 7 months niya po ginawa yon before nag-venture siya o before nag-transition siya into multi-level marketing business. So, sa loob ng 7 months na yun, marami nakagamit ng ating produkto, marami po yung nakapagpatunay. At doon din lumabas yung tatlong model po ng ating device. Nagkaroon po tayo ng tatlong variant. So, ito po yung ating President at CEO, si Mr. Daniel Landag. So, from Mindanao po siya. So, engineer by profession and successful businessman. So, na-engage po siya into MLM industry. So, ang ating pong President and CEO, ating pong founder is a networker. So, kaya naman din pinili niya na mag-transition yung company niya into MLM marketing business. And dapat alam, dapat sigurado tayo na ang ating company at ating produkto is in compliance with the government agencies. So, legal ba ang ating kumpanya at legal ba ang ating produkto? Sagot po dyan is yes. So ito po yung ating mga permits and certifications. So we are SEC registered because nga nasa MLM business ang company natin. So ito yung isa sa pangunahing requirements na kapag ikaw nasa MLM, dapat SEC registered yung company mo. Ito naman yung uh, ba, uh, BIR registration natin. So tayo is nagko-comply o nagbabayad tayo ng buwis. And local permit natin because ang head office natin is nasa City of Lipa. So sa City of Lipa na-issue yung mayor's permit natin. And ito naman, yung isa sa mahalaga. Kasi yung ating produkto, ginagamit pang tahanan ng mga pamilya. So meron din tayo na DTI certification. So mamaya, mas mabibigyan ko ng detalye about the DTI certification kung ano ba yung kahalagahan nito para sa mga consumer na gumagamit ng mga produkto sa kanilang mga tahanan. And this is our main office. So, ang main office po natin is, nagkaroon po siya ng grand launching last July 7. So, before po kasi hindi ito yung main office. Dati mas maliit, lumipat po sila sa mas malaki. At ito po yung address ng ating main office. Ito po ay nasa Unit 101, ground floor, Lipa Commerce Center Building, Ayala Highway, Mataas na Lupa, Lipa City. So kung familiar po kayo doon sa area ng Robinsons Mall, so malapit po yung office po natin doon. And hindi lamang po tayo sa Lipa o in Batangas nag-ooperate ang ating company. So meron na rin tayong mga satellite offices in Pampanga, in Lucena, and in Mindanao sa Butuan. So marami na po o malawak na po yung market at marami na po mga customer ang gumagamit po ng ating device. So this is the proof din po na ang device natin is legal and hindi po ito binabawal ng government. Ito po. Yung kanina, yung tanong natin kung gusto mo na makatipid, so ito na po yung solusyon. Ito yung naaayon sa batas na solusyon. At ito yung advanced technology na solusyon para makatipid ka. At maging una makakatipid ka. Pangalawa, magiging safe ang ating appliances at mga gadget. Kasi yung mga appliances, gadget natin, prone sila sa pagkasira o pag-breakdown kapag hindi po stable yung voltage. At sa pamamagitan po ng paggamit ng ating device, una, makakatipid na po tayo sa ating konsumo, sa ating billing, sa mga kuryente, and at the same time, protected pa po ang ating mga electrical appliances at mga gadget natin. Ito, ang tanong ko po sa lahat is, sino-sino yung mga nahihirapang makaipon? So dahil inaalala nila is yung mga bayarin nila, yung mga due bills nila. At yung kuryente natin ay isa po doon sa mga palagi buwan-buwan is nagjuju. So kapag tayo hindi nakabayad sa ating mga due date, possible is maputol po yung serbisyo ng kuryente sa mga tahanan natin na hindi po convenient sa panahon ngayon. Kasi lahat ngayon is nangangailangan na po ng kuryente talaga. So, bawat tahanan ngayon is lahat gumagamit po ng kuryente.
And kapag gumamit po tayo ng ating device, ito po yung savings na pwedeng mangyari sa atin. Basta tamang device ang ginamit natin, tama yung paraan ng paggamit po ng ating device. So you can save 20% up to 45% on your monthly electric bill. So imagine that, buwan-buwan ito yung pwede mo mong masave. 20% up to 45%. Ngayon, ikaw na lang yung mag-compute niyan. So ibase mo kung magkano ba yung monthly billing mo. Kung magkano yung pwede mo matipid buwan-buwan. Na yung matitipid mo na yon, pwede mo po siyang magamit sa ibang bayarin mo. Let's just say sa sa water bill mo naman o kaya pambayad mo sa internet. And other benefits po is ayun nga, napoprotektahan ang ating appliances sa mga electrical spike o yung mataas na surge ng voltahe. Kasi yung voltahe sa atin is hindi naman stable. Even though 220 yung supply natin, minsan tumataas yan ng mahigit 230. So kapag tumataas yan, nagkakaroon ng surge at yun is harmful sa ating mga electrical appliances. And kapag gumamit ka muli ng ating device, is protected po ang ating mga appliances only by using our device. And this device is may kakayahan din po ito na ma-improve yung power factor corrector. So ito mamaya mabibigyan ko ng detalye kung ano ba yung tinatawag na power factor corrector. At gaano ba kahalaga na maganda o improve o malapit sa 1 yung grade ng ating power factor correction. And this one also function as a wattage reducer. Yung bang tipo na yung dating 100 watts na kinukonsumo ng ating ilaw is kahit mas mababa na siya is magpapunction pa rin yung ilaw natin. So ganun po gumagana o ganun nakakatulong yung ating device. Ito, papaano gumagana? Papaano ba nakakatulong itong ating device? Itong ating advanced technology na to. Na yung certain model nito, halimbawa yung 25 microfarad at 50 microfarad is pwede po siya na plug and save kasi meron siya na plug. So isasaksak mo lang siya kung saang outlet and centralized na po ang effect niyan. So papaano ito gumagana o papaano ito nakakatulong? So itong box na to, itong device natin, sa loob po niyan is mga capacitor. At alam natin yung mga capacitor, nag-i-store po yan ng charge. So kapag nag-store na ng charge, yung mga capacitor niya, ang nagagawa po nito is nare-release niya ng smoothly yung output without any surges. So nare-release niya smoothly yung mga kuryente. So inaalis niya yung fluctuation, yung surges, yung pagtaas at pagbaba ng voltahe ng kuryente natin. So manufacturers further claim that Energy Saver device uses an active power factor correction. So nire-reduce niya yung domestic supply ng kuryente natin. Kaya bumababa yung consumption, kaya nare-reduce yung wattage ng ating mga electrical appliances. So ito pong konseptong ito is legally accepted at itong konseptong ito is dekada nang ginagamit, lalo na sa ibang bansa. Even though dito sa atin is ginagamit na rin siya pero hindi siya popular sa mga residential na bahay. So more on big establishment siya, more on manufacturing establishment siya. Kasi yung mga ganong industry, sila yung mataas kumusumo ng kuryente. At sila yung may mga sariling mga engineer na nakakaalam ng technology na to. So kung sila gumagamit ng mga ganong paraan, ng mga ganong device para makatipid sa kuryente, how about us na mga residential? Eh sila nga yung mas madaming pambayad na kuryente, eh bakit tayo na residential hindi gagamit para magkaroon din tayo ng savings? So ganun po yung concept. At yung ating device is specifically dinesign yan para matulungan po yung mga residential na household. So pambahay po yan, pampamilya po talaga yan. Kasi sa atin, hindi popular yung ganito po na device at technology. Kaya inilabas po ng company ito para matulungan tayo ng mga residential power user. Ito, ano ba ang power factor correction? So alamin po muna natin yan. Kasi ito yung isa sa nagdi-determine ng binabayaran natin o na nakukonsumo natin na kilowatt hour. At bakit mahalaga na improve, maganda yung power factor correction rate natin.
So ayon dito, ang power factor correction ay proseso ng pagpapabuti sa power factor ng isang electrical system. Layunin nito na mas maging epektibo at efficient ang paggamit ng kuryente. Ayun, yun yung meaning po ng power factor correction. Pwede nyo rin pong isearch yan online about power factor correction at kung paano siya nakakaapekto sa consumption natin ng kuryente. Na yung consumption natin yon is yun yung po ang nire-reading sa atin ng mga distributor po ng kuryente like Meralco kung nandito po kayo sa Manila area. So kapag maganda po yung power factor correction rate natin, is nagiging efficient paggamit ng ating kuryente. Ibig sabihin, effective po. Yung bawat kilowatt hour na binibili natin, na binabayaran natin is effective po natin nagagamit o nakukonsumo ng mga electrical appliances natin. So kapag gumamit ka ng kuryente, lalo na po sa malalaking appliances o kaya sa mga big establishment, so minsan o kadalasan, hindi lahat po ng kuryente is nagagamit po ng maayos. Meron pong tinatawag na reactive power o wasted electricity. So yung reactive power o wasted electricity, ito po yung nagpapababa ng power factor correction rate mo. Na kapag mababa, below 1, ang power factor correction rate mo, ibig sabihin, mas marami yung nasasayang kumpara sa actual na nagagamit. O kaya, mas malaki yung nire-required na supply kumpara do sa actual mo po na kailangan. Na yung supply na na-required sa'yo is babayaran mo. Pero hindi mo naman actual na gamit lahat. Kasi nga, ang iba is nasayang lang, naging basura lang sa sistema ng kuryente po natin. Ang power factor ay sukatan kung gaano ka-epektibo ginagamit ang kuryente. So ito yung barometer kung gaano ka-effective yung kuryente sa line system natin. So kapag mababa ang power factor, mas mataas ang konsumo ng kuryente. Yun yung kasamaan kapag mababa yung power factor natin. At kapag wala tayong ginagamit na device para ma-improve yung power factor correction rate natin. So kapag wala tayong device, automatic po, ibig sabihin nun, mababa yung power factor correction rate o yung grade po natin na maglilid naman sa mataas na konsumo ng kuryente. At gaya ng ginagawa ng power factor correction is bawasan po yung nasasayang. Una, i-minimize niya hanggang sa tuluyang pong ma-eliminate yung nasasayang na kuryente na kasama po sa binabayaran natin. Kapag nabawasan yung nasasayang, ibig sabihin bababa ang bayarin po natin sa kuryente. So yun po yung logic nun. At yun po, yung main logic po kung paano nakakatulong po yung ating device. So ganito po kasi yan. Yung simple illustration po ng ating mga kuryente na ginagamit. So ang kuryente po kasi is hindi po siya tangible. Isa po siyang energy. At ganito po yung pagtakbo ng kuryente sa mga linya natin. So yung voltage na supply sa atin, na minsan mataas, minsan mababa, so nagkakaroon po siya ng lagging current. Nagkakaroon siya ng gap sa current. So yung voltage is the volume, the current is the pressure. So yun po. And kapag may pagitan siya, may lagging current, ito po yung tinatawag natin na reactive o ito yung nasasayang sa sistema po ng kuryente natin. At yung nasasayang na yan is nare-read po siya kilowatt hour at kasama po siya sa binabayaran natin. So ang tungkulin po ng ating device, una, i-minimize, paliitin po ito pong red portion. So hahatakin niya yung current, iaagapay niya sa voltage, sa pressure. And kapag nag-minimize siya, lumiit siya hanggang sa tuluyang mawala, doon po papasok yung savings. Nare-reduce po yung wasted electricity o yung tinatawag natin na reactive power. So ito po rin po yan. So para po magkaroon po kayo ng actual na sasalarawan po ng kuryente. So tulad po yung kuryente sa isang bote po ng beer na isinalin po sa isang container o sa isang pitchel. So pag po yung isang bote na binayaran natin ng buo, isinalin po natin sa isang container, lagi po na may bulayan. At yung bula na yan is kasama po siya sa binayaran natin even though hindi naman po siya napakinabangan o hindi siya
na-utilize. Hindi naman siya ininom. Ang ininom lang is yung tubig lang. O sa kuryente, tinatawag po yan na real power. At yung buong supply po is tinatawag naman na apparent power. So kapag mataas yung reactive power, ibig sabihin is marami po yung nasayang. Pero kasama naman sa binayaran mo. Ay bakit hindi ang gawin natin is alisin natin yung nasasayang. At kung ano lang yung actual na napakinabangan natin is yun lang yung actual na bayaran natin. So ganun po ang gagawin po naman ng device natin. So aalisin niya yung nasasayang na yun sa sistema, sa linya ng kuryente sa mga tahanan natin, hanggang sa matira lamang is yung tunay na ginamit po ng mga appliances natin o tunay na na-utilize ng linya po natin. So doon naman po papasok yung savings. So ito is a method to improve the efficiency. So nagkaroon ng maayos na paggamit ng kuryente natin. And dito po nare-reduce yung nasasayang na kuryente. So kapag naalis yung nasasayang na kuryente na yun, maglilid po yan sa mas mababang energy cost, sa mas mababang babayaran mo sa iyong billing sa kuryente. And na-improve niya yung electrical reliability ng linya ng kuryente mo. So nagkaroon ng improvement. Ano lamang ginawa? Gumamit ka lamang po ng ating device. Yan, panoorin po natin to. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang maliit na aparato na malaki ang may tutulong sa pagbaba ng bayarin ninyo sa kuryente, ang power factor selector. Ano nga ba ang power factor? Ito ay paraan para masukat kung gaano ka-epektibo ang paggamit ng sistema ninyo ng kuryente. Isipin ninyo ito na parang grado mula 0 hanggang 1. Kung mas malapit sa isa, mas maganda ang paggamit ninyo ng kuryente. Kapag mababa ang power factor ninyo, ibig sabihin ay maraming kuryente ang nasasayang bilang reactive power. Ganito kasi yan. Ang true power na sinusukat sa kilowatt-watt ay ang actual na kuryenteng ginagamit ng mga appliances ninyo. Ang apparent power naman na sinusukat sa kila, ay ang kabuuang kuryenteng kinukuha mula sa pinagmumulan kasama na ang nasasayang na bahagi. Kapag mababa ang power factor ninyo, mas maraming apparent power ang kailangan para paganahin ang parehong appliance. Paano nga ba ito nakakaapekto sa bayarin ninyo sa kuryente? Una, ang mababang power factor ay nangangahulugan ng mas mataas na demand mula sa utility company. Mas maraming kilowatt ang kinukuha ninyo kaysa sa kailangan at sa ilang lugar, may dagdag bayad ito. Pangalawa, ang mababang power factor ay maaaring mag-overload sa mga kable ninyo. Mas maraming kuryente ang dumadaloy sa mga kable, kaya umiinit ang mga ito at mas mabilis na sila. Dito pumapasok ang power factor correction. Ang maliit na aparatong ito, na kadalasang gawa sa capacitor o inductor, ay nagbabalanse ng reactive power sa sistema ninyo. Ano ang resulta? Dinabawasan nito ang kVA load at pinapaganda ang power factor ninyo. Ibig sabihin mas kaunting apparent power ang kinukuha ninyo mula sa utility company. Pag-usapan naman natin ang mga benepisyo. Una, mas mababang bayarin sa kuryente. Kung kayo ay nasa lugar na may demand charges, ang mas mataas na power factor ay nangangahulugan ng mas mababang gastos. Pangalawa, pinipigilan nito ang overload. Mas kaunting kuryente sa mga kable ay nangangahulugan ng mas kaunting init at mas mababang peligro ng pagkasira. Pangatlo, mas mahabang buhay ng appliances. Ang mas maayos na daloyong kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting stress sa mga electronics ninyo. At panghuli, benepisyo sa kalikasan. Ang mas mahusay na paggamit ng kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting demand sa power grid na nakapatulong sa ating planeta. Kaya, kung gusto ninyong makatipid at makatulong sa kalikasan, isaalang-alang ang power factor. Manatiling matalino, manatiling matipid. Ayan. O, sino-sino na ang naliwanagan about power factor correction. So, di ba, inisa-isa sa atin yung kagandahan kapag maganda yung power factor correction rate natin. So, naiiwasan yung mga aksidente kasi nga doon sa linya ng sistema natin sa mga wire is nababawasan yung load, nababawasan yung pag-iinit. So, bumababa rin yung supply na kailangan nating kuhanin sa mga electrical distributor na company. Kapag maganda o improve yung ating power factor correction rate. Ano naman yung benepisyo na naidudulot kapag maganda? Una, mababa po ang magiging gastusin natin sa bayarin natin sa kuryente.
Kasi mas mababa yung kinuha natin na supply kasi naging efficient yung paggamit natin. Nagkaroon din ng reduction sa mga wattage. O, benepisyong pangkalikasan. Kasi alam naman natin na ang kuryente is pinuproduce yan using raw materials. At yung raw materials na yun is harmful sa kalikasan. So, kailangan mas maraming raw materials ang kanilang sunugin o kanilang gamitin para mag-produce ng maraming kuryente. So, kung tayo nakatulong sa pagsisave, ibig sabihin, mas kokonti rin na raw materials ang gagamitin nila para mag-produce po ng kuryente. So, ilan-ilan po yun sa mga benepisyo na maidudulot sa atin na kapag maganda po yung power factor correction rate natin. Kapag maganda o efficient o nawawala sa sistema natin yung mga nasasayang na kuryente. So, even though nasayang yon is kasama sa binabayaran natin kasi pumasok siya sa metro natin. So, hindi naman kasalanan yon ng mga power distributor kasi nga given na po yun sa sistema po ng kuryente. At kapag gumamit po tayo ng ating device, yun po ang tinutulong ng ating device i-eliminate o i-minimize ang wasted electricity na yon. Ito, papaano pababain ang reactive power? So, kahit i-search nyo po yan online, ito yung keywords na i-type nyo sa Google. So, Englishin nyo na lang. Is ito yung ire-recommend sa inyo na option o suggestion. Ang paggamit po ng capacitor bank. At ganito po yung device natin. So sa loob po ng device natin is mga capacitor. So kung paano po pinosisyon yung capacitor na yan, dun po sa circuit board, yun po yung pinag-aralan naman ng inventor po ng ating device. So pinakakaraniwang solusyon sa industrial at commercial setup. So imagine po, yung mga industrial at commercial setup, matagal na po silang gumagamit ng capacitor bank. Tayo, ng mga residential, tayo po yung late na nai-inform about this. So thank you po kay AdTech kasi nga na-enlighten tayo o naipakilala sa atin yung ganitong produkto. So before, bayad lang tayo ng bayad. Hindi natin alam na may ganito palang factor kaya tumataas yung billing natin, yung binabayaran natin. So ngayon, alam niyo na gagamit tayo ng capacitor bank para mawala yung nasasayang na kuryente na yan sa mga linya natin. So ang kailangan mo lang is gumamit po ng ating device. Ang capacitor kasi is nagbibigay ng leading reactive power. Binabalanse niya yung lagging reactive power o yung nasasayang, yung lagging ng mga inductive loads. Ito po yung nagko-contribute ng mga reactive power o wasted electricity, yung mga appliances po na may mga motor. Katulad din po ng mga fluorescent lamp. So sila po yung ilan sa mga appliances na nakaka-contribute kung bakit tumataas yung reactive power o yung wasted electricity natin. So kapag gumamit tayo ng capacitor bank, ang resulta po is tataas yung power factor correction rate natin, bababa o mababawasan yung wasted electricity o yung reactive power. Kapag nabawasan yung reactive o wasted electricity, bababa po ang consumption natin, bababa po ang billing natin sa ating mga kuryente. So parang tumutulong ang capacitor para hindi kailanganin ng system ang extra reactive mula sa power grid. So na-supplement using capacitor bank na hindi ka na kakailanganin ng maraming supply na kuryente na babayaran mo from electric distributor. Ito, alamin po muna natin. Kasi ang device natin is ginagamit natin para maging efficient yung mga kuryente natin na ginagamit. Pero alamin natin, pinapayagan ba ng batas ng Pilipinas na gumamit ang mga residential na tahanan ng electricity efficiency devices para po mabawasan o bumaba ang kanilang electricity bill. So kung kayo, ito yung pangamba nyo, so kapag gumamit ba ako ng device na yan, papayag ba o hindi ba against the law yan? Hindi ba ako huhulihin dyan? Hindi ba ako parurusahan? So ang sagot po dyan is a big yes. Hindi ka po parurusahan. At pinapayagan po ito ng government. In fact, may binuo pong batas, may batas po, yung po tinatawag natin na Republic Act 11285
na mas kilala sa tawag na Energy Efficiency and Conservation Act. So ito pong batas na ito is napirmahan year 2019. So nilalayon po ng batas na ito na mapataas ang energy efficiency at mapababa ang consumption ng elektrisidad sa Pilipinas. So tayo na lang po ang bansa sa Southeast Asia na walang ganitong batas. So thank you sa mga mamabatas natin kasi noong 2019 na isa batas na po ito. So nakapaloob po sa batas na yan is paggamit po ng mga energy efficiency devices. Katulad po nung advanced technology device na meron po tayo. Kaya huwag po kayo magkaroon ng pangamba kung gagamit po kayo nito, kung mag-a-avail po kayo nito. Sa mga existing customer natin, kung ito pa rin yung iniisip nyo, na baka hulihin kayo kapag nakita na meron kayo sa inyong tahanan na ganito, alisin nyo na po yun. Hindi po nila tayo pagbabawalan. Hindi po ito against the law. In fact, ito pa po yung minamandate ng batas na gumamit o nire-require tayo na gumamit nito. And ito pa po yung isa, yung Republic Act 7394. Ito naman po yung tinatawag na Consumer Act of the Philippines. So ito naman yung pumoprotekta sa mga consumer like us na gumamit po ng mga ganitong device. Kasi maaaring sabihin ng mga company o baka may mag-offer sa atin o gumamit ka nito para makasave ka. So without wala tayong kasiguraduhan doon sa mga ino-offer nila, kaya inilabas po itong batas na to para maprotektahan naman yung mga end user, yung mga customer, yung mga buyer po ng mga ganitong device. So tayo po, yung kanina na naipakita ko sa inyo is meron tayong certification from DTI. So ito po yung pumoprotekta naman sa atin. So dahil na-issuehan tayo ng certification na yun, ibig sabihin ang ating pong product, ating device is safe and nakakatulong po siya. So nag-comply po tayo sa DTI. So ito po yung batas. Panoorin nyo po. It's a landmark law dahil DOE now will be given a lot of teeth to implement energy efficiency and conservation. Ngayon kasi pag sinabing energy efficiency and conservation, parang nakikiusap lang si DOE na, magpatay naman kayo ng aircon ng maaga, magpatay kayo ng ilaw. But now DOE will be given a lot of power to impose energy efficiency and conservation. And we're the only country here in Southeast Asia na wala nilang. Tanong ko lang po, malakas po ba yung audio o naririnig po ba yung audio? Mahina po, Mens. Mahina po. Dahil saglit Opo. po Stop ko po muna para... This is a landmark law dahil Lumakas na po ba yung audio? Yes, Mens. Okay po. Thank you po. DOE now will be given a lot of teeth to implement energy efficiency and conservation. Ngayon kasi pag sinabing energy efficiency and conservation, parang nakikiusap lang si DOE na, magpatay naman kayo ng aircon ng maaga, magpatay kayo ng ilaw. No? But now DOE will be given a lot of power to impose energy efficiency and conservation. And we're the only country here in Southeast Asia na wala nilang ganitong batas. So meaning, in simple terms, no, all of the, let's say, itong mga building na ito, meron silang standard kung anong dapat ilaw ang gamitin, anong dapat aircon ang gamitin, anong dapat mga devices ang gamitin para maging efficient. Yeah. So for example, if you're not using LED light, no, they can now impose penalties if you don't use LED light. So if you're not using for example, an energy efficiency device, no, for example, yung mga motion detectors, they can now impose penalties for you to comply. So meron kang, for example, itong building, meron siyang standard consumption. Pag hindi ko pumapasok dun sa standard consumption of electricity, they can impose penalties. And this is across the board, all industries, no? Manufacturing, commercial, residential, all of the different sectors here in our country. So what's important here is the power that we gave DOE. No?
And that power should be used to impose penalties and to compel different industries to be more efficient. Ayan. So narinig niyo po ba yon o nakita niyo po ba? So ayon kay Senator Win is yung binigyan ng power ang DOE para po mag-monitor o magpatupad po ng Energy Efficiency and Conservation Act. So nabanggit niya is about choosing energy efficiency devices. At ganito po ang ating device na meron po tayo. Energy Efficiency Enhancer device. So imagine po is sa lahat ng industry ipatutupad to. So sa residentials is hindi pa sila ganoon kahigpit. So mas naghihigpit sila sa mga big establishments, sa mga manufacturing kasi yun mas malalakas silang kumonsumo ng kuryente. So aantayin po ba natin na magkaroon tayo ng penalty, ma-impose sa atin yung penalty bago pa tayo gumamit ng energy efficiency device kaya hindi tayo matatakot na gumamit po ng device kasi nga ito is mandated. So ito is in accordance sa panawagan po ng gobyerno na magkaroon tayo sa ating sarili ng effort na maging efficient at mag-conserve po ng electricity. Kaya huwag po kayo matatakot na gumamit po ng ating device. Una, is makakatipid kayo, bababa ang billing nyo sa inyong mga kuryente. Pangalawa, ito po is naaayon sa batas. Kaya wala pong pangamba ang paggamit natin. So because of this law din, sa batas po yan, way back 2019, naglabasan po sa market ang mga ganitong produkto. So ito, kiniklaim nila na sila is power-saving devices. So even in Ace Hardware, makakabili po kayo ng mga ganitong device. So ang problema sa ganitong device is wala po silang demo, wala din silang proper study, and nag-testing po kami ng mga ganyan is napakababa ng pwede mo pong masave kapag gumamit ka po nito. At kapag mali pa, yung paggamit mo is nakakadagdag pa po ito sa konsumo ng iyong kuryente. Ibig sabihin, sa halip na bumaba, is tataas pa yung billing mo. So, hindi po ganyan yung ating device. Mas malaki po yung advantage ng ating device kasi mas mataas yung capacitive load ng ating device. So, nagsisimula ang ating device is 25 microfarad. And ito naman po, yung Interagency Efficiency and Conservation Committee. Ito po yung mga implementing bodies by the government na nagmo-monitor po kung nakasusundan ba o kung naipatutupad yung batas na RA 11285, yung Energy Efficiency and Conservation Act. So ito po yung interagency na nagtutulungan na magpatupad po ng batas na yon, mag-monitor. And kasama po yung DTI kasi nga yung aftermarket, yung end user, yung mga customer is dapat protected din sila. Dapat hindi lang sila nakatuon kung paano makakasave. Dapat yung mismong end user is nagbe-benefits at protected po yung end user, which is tayo po ng mga residential customer. And because of this law din po, naglabas sila ng energy labeling program. Kung ano ng mga appliances ang ginagamit natin sa ating tahanan at kung ano yung dapat maging standard usage nila. Standard consumption. Katulad ng aircon, ng rep, ng TV, ng CFL natin na ilaw, yung fluorescent lamp natin, yung balas ng ating mga ilaw at yung mga LED. So naglabas po sila niyan ng guidance. And ito po, ang pinaka-epektibong paraan para ma-improve ang power factor correction. Gumamit ng capacitor bank o gumamit po ng ating advanced technology na device. So, ang pinaka-epektibong paraan ng power factor correction ay depende sa laki at klase ng load. So, hindi ka basta-basta rin gagamit. Kaya po ang ating device is may tatlo po na model o tatlong variant. So, nakadepende ang gagamitin mong device kung ilang kilowatt hour o ilang load ang meron ka sa linya ng sistema ng kuryente mo. Ang paggamit ng capacitor bank ay pinaka-epektibo at cost-efficient na solusyon. So, ito pa yung effective at pinaka-matipid mo na solusyon na pwedeng maisip para magkaroon ka o ma-improve ang iyong power factor correction. So, ito yung pinaka-wais na solusyon sa madaling salita. So kapag hindi ka gumagamit ng isang capacitor bank, ibig sabihin na papaghulihan ka ng technology
o hindi mo na-minimize yung nasasayang na kuryente na kasama naman sa binabayaran mo. So, ang pinakawais na solusyon again is gumamit po tayo ng capacitor bank at gumamit po tayo ng ating advanced technology power efficiency enhancer na device. So, ito po yung demo. Panoorin nyo po. Number 1 lang eh. Number 1, 37 watts. Yan, tumataas yan. Tumaas din. Dapat man lang lagi. Oh, Ayan. Pag nilagay natin sa isang amplifier, pag number mas 3, tumaas din. tumaas. Hindi ibig sabihin na lang, ang bawat gamit natin ng appliances na ang pagkain ng kanyang bulso ko, depende kung paano siya paandarin. Okay? So, dahil non-regulated ko ito, at wala pang power factor ko ito, ang kinukusot niya is natural, ang 43 kinukumpit ko 8 kWh. So, pag ginamitan natin ang power factor ko ito, yung 43 watts na yan, 17 na lang siya. Kahit magdamag po yan, at yun na lang po yung kanyang focus mo. Bakit? Grabe. Ganda. Regulated pa po siya. Power corrector. Enhancer. So yun ang sinasabi ko, na ang device natin, pag wala po tayong umaandar na anumang electricity, kailangan ito naka-unlock. Okay? Pag wala po siyang i-correct, kung wala po siyang i-correct, natanggalin po ito. Siya ang kakain. Mayroon siyang direktang function. Kailangan may naka-back up. Constant low function. Pero kung mayroon tayong device na pinapaandar, natuloy ito. Hindi siya kumukonsumo. Ang pinukulit niya. Pag nakasaksak lang, hindi na andar. Wala din. O, Pag nakasaksak lang po, na hindi na andar. magkasama sila. Siya, hindi siya kakain. Kakain nga. Kakain siya. Kakain pa lang siya. Kaya kailangan may nakasaksak na Kailangan pang-back up. Oo. Kasi nga, sinabing power factor corrector, anong i-correct niya? Ano, wala na nag-load. Kailangan may, alam mo, sa altar, may isang ilaw. Para may naka-back up. Dapat mas mataas. Oo. Hindi, sa loob malaki- naman lagi ng bahay, talagang regular na meron tayong umaandar na appliances. Siyempre, ang refrigerator, hindi pa niya kinahalas. Okay? Ayun. So, ganito po yung actual na demo ng ating device, ng ating product. So, isinasama po siya sa linya ng kuryente natin and para po sa kaalaman ng lahat, yung pong ating device is ginagamit natin after the meter. So, wala tayong pangamba na dinadaya natin yung kilowatt hour na nagagamit natin. Kasi after the meter po natin ginagawa ang ating device o ini-install. So, katulad na nakita nyo, ang tinesting lang dito sa video is yung electric fan. So, kapag number 1 o number 3 yung electric fan natin, kapag ganito na desk fan lang siya na maliit, is nasa 43 watts ang kanyang regular na konsumo. Pero kapag gumamit tayo ng ating device, bumababa po ang konsumo niya into 17 watts lang. So, nakita nyo yung pag-reduce ng wattage. So, doon pumapasok po yung savings natin sa konsumo natin na nagmamanifest sa mga billing po natin kada buwan. So, kung bumaba yung consumption po ng electric fan, hindi po nabago yung function ng electric fan. Umikot pa rin siya. Lumabas pa rin yung hangin, na-provide pa rin niya yung function. Pero, bumaba po yung konsumo niya. So, ibig sabihin, nagkaroon ng efficient na paggamit ng kuryente sa mga linya natin. At nagkaroon po ng correction. From 43, naging 17 lang watts, pero nag-function pa rin yung electric fan na appliances po natin. Yan. Ito po yung mga model ng ating device. So, nandito po yung pinakamababang unit, yung 25 microfarad. Ginagamit naman po ito kapag ang billing mo is 3,000 and below kada buwan. O nasa 250 kilowatt hour and below. So ito po is ipa-plug mo lang kahit sa outlet. Halimbawa, nasa sala yung outlet mo, doon ka gumagamit ng electric fan o doon nakasaksak yung television mo, isasama mo lang siya sa saksakan o nakatabi lang siya doon sa outlet na yon para natutulungan siya na magkaroon na savings sa konsumo ng appliances na yon. And ito po is
Specifically, may special feature po to kasi ito po ay may sarili na port. Na ang gagamitin mo sa port na to, isasaksak mo dyan is lahat ng resistive na appliances. Kapag sinabi na resistive appliances, ito po yung mga appliances na umiinit. Katulad ng water kettle, ng plancha, o kaya ng rice cooker. Kasi yung mga ganong appliances, sila yung mataas kumonsumo. Nasa 1,000 ang wattage consumption nun kada oras. So kapag gumamit ka o sinaksak mo rito, napakalaki po na binababa. Let's just say yung electric kettle na malaki po, na katamtaman yung size, nasa 1,400 wattage ang consumption niya. Pero kapag dito mo isinaksak, ginamit mo sa electric kettle, bumababa po sa 200 plus lang na o 100 plus lang na watts ang kanya nakukonsumo. So ganun kalaki ang nagiging pagbaba. So bawal pong isaksak dito yung other appliances bukod po doon sa nabanggit ko. So baka po masira yung device kapag ginamit po natin ito sa ibang appliances. So tandaan po natin na ang gagamitin lang natin dito sa port na to is yung water kettle o yung plancha o kaya naman yung maliit na rice cooker natin. Ito naman yung pangalawang variant o pangalawang model po ng ating device, yung 50 microfarad. So yung 50 microfarad natin, ito naman po ay para sa mga kumukonsumo ng 3,000 to 7,000 monthly ng kanilang electricity. O nasa 250 to 520 kilowatt hour kada buwan. So ito po is pwede na plug na lang, ipa-plug mo rin siya malapit sa circuit breaker, sa main line mo, o kaya naman is directly i-install mo po right after your main breaker para centralize po ang effect niya. Buong bahay mo na gumagamit ng yung appliances mo na gumagamit ng kuryente is natutulungan yan na magkaroon po ng reduce sa wattage consumption. And yung pangatlo po, kapag mas mataas yung konsumo mo, nasa 7,000 pesos to 18,000 pesos. O nasa 500 hanggang 1,500 kilowatt hour kada buwan. So katulad po ng isa is ini-install po ito sa main line po natin. Nakaparallel po siya sa linya po natin. So ganito po yung installation. So kung mapapansin nyo po is wala tayong pandaraya na ginawa. So from outside line sa mga poste ng ilaw, so magkakaroon yan ng linya papasok sa bahay natin na dadaan po sa metro. At from metro natin, from kontador po natin, is papasok po yan sa mga main breaker po ng tahanan natin. At after the main breaker, dun po natin ini-install yung ating mga device. Para buong linya sa tahanan natin is natutulungan niya. So ito po yung mga sample o existing installation ng mga customer po natin. So ganyan na po ini-install. So malapit po sa mga main breaker o malapit po kung saan kumukonsumo yung mga appliances po natin. Yan. So by the way po, ang nag-i-install po nito is certified electrician from our company para sakop po ng warranty. And ito naman po yung mga testimonies. So ito po yung ilan na pinili namin na i-present sa inyo ngayong gabi. Yan. Ito po is way back September 2024. So before using our device, nasa 6,600. After using, nasa 5,800 na lang po yung binayaran niya. Ito pa. Ito naman ay 2023, July and August. From 5,600 naging 5,000. Ito po ay 2 weeks pa lang na gumamit siya. Hindi nasakop yung buong billing cycle ng isang buwan. Ito naman, yung isa sa maganda na testimonial natin is 390 before ang binabayaran niya, mababa na, pero gumamit pa rin siya ng ating device, naging 9 pesos na lang ang binayaran niya. Bakit naman nangyari na ganoong kalaki ang naging pagbaba? Kasi yung rate per kilowatt hour is bumaba din. Kasi nga below minimum ang nakonsume niya that month. Dahil nga gumamit siya ng ating device. Ito naman from Tarlac. So, yung 13 days na paggamit niya ng ating device, from 8,800 naging 7,400. At yung buong buwan, consistent bumaba na po ang billing nila. Naging 5,400 hanggang sa naging 2,700 na lang. Ito naman, 2 weeks pa lang siyang gumamit. Dati, 14,000. Last month, 2 weeks sa paggamit, naging 10,000 ang binayaran niya. Ito po ay latest
June and July 2025, billing niya. So ito naman is from 3.3 all the way bumaba to 1.6, February 2025. Ito naman from our partner, from our beautiful madam from Maligaya, Rosario, Batangas. So dati binabayaran niya is 4.6, marami pa yung bisita sa kanyang bahay, bumaba, naging 3.5 na lamang po ang binayaran niya. So ganun naging effective ang ating device kay madam. And ito naman ang ating isa sa partner from Pasig, si Mentor Lucy. So 3.4 dati ang binabayaran niya, naka-business at ang customer type niya, naka-business general service A. So from 3.4 is bumaba po to 1.9. So imagine po yung naging savings po ni Mentor Lucy. Gumamit lang siya ng ating device. Nagkaroon lang siya ng investment sa ating power efficiency enhancer. And ito pa isa, latest din ito, June and July 2025, from 11.2 naging 9.1. So imagine this po ha. Halimbawa po is ganito yung mangyari po sa atin. No po? So yung 8.3 na binayaran niya naging 6.8. Nagkaroon po siya ng 1,500 na savings. So i-compute po natin yan. No po? So month after month, magkaroon ka po ng 1,500 na savings. So in period of 1 year, sa loob po ng 12 months, that will be a total of 18,000 savings. Times 5 years, kasi 5 years service warranty po yung ating mga device. So ibig sabihin, possible makatipid ka o magkaroon ka po ng savings na 90,000. Gumamit ka lamang po ng ating device. So imagine po yung masisave mo o yung pwede mo pong mangyari po sa'yo. Gagamit ka lang po ng ating device. Kaya ito pong ating device, ito po ay self-liquidated. Ibig sabihin, kung magkano man yung gagastusin mo para bumili po ng ating device, masave mo po yan o mababawi mo yan sa monthly po na savings mo sa kuryente mo. And yung mga susunod na buwan, magiging savings mo na po yan. So again, ang ating device po, is ito po ay may 6 months replacement warranty. Anything na may mangyari po sa inyong device sa loob po ng 6 months upon purchase, papalitan po ng bago yan. So beyond 6 months, sa loob po ng 5 years, free service naman po yan, free labor. Ang babayaran mo lang is kung ano yung papalitan na parts. Halimbawa may nasira na capacitor po sa loob. And pwede po ito magtagal lifetime, yung pong ating device. So ibig sabihin, buwan-buwan ka po na magkakaroon po ng savings at buwan-buwan makakatipid ka. So ganoon nagkakaroon tayo ng investment. Ang gagawin mo lang is gumamit po o mag-avail po ng ating device. And again, dumarami na po yung nakakatipid, so ikaw na po yung next. Kung hindi ka pa po gumagamit po ng ating device. So pwede mo itong subukan at wala pong mawawala sa iyo bagkos magkakaroon ka po ng savings. At ikaw po ang personally makakapagpatunay niyan. So again, thank you po. Tapos na po yung aking part sa pagpapaliwanag po sa inyo about our product. And I hope po is nagkaroon po kayo ng learnings sa shinare ko po sa inyo ngayong gabi. So again po, thank you. At ibabalik ko na po ang ating mic sa ating pong host kay Mentor Edna. Ayan, so thank you so much, Mentor Ryan Mendoza, sa napakaliwanag na explanation ng ating device. Ayan, so sino sa inyo ang gustong mag-avail na ng ating device? Ayan, maganda ba or napakaganda ang ating produkto? Sige nga po, pakitype nga po dyan ng napakaganda or magandang-maganda dyan sa ating chat box. Ayan. So sa lahat ng ating mga guests na nandito ngayon, congratulations. And hopefully, makapag-avail na kayo sa ating produkto na napakaganda. Tama? So hindi lang ito produkto na putyo-putyo, no? Proven and tested na very, very effective po itong ating product. Kaya very, very proud naman ang CBI community na mag-share sa inyo sa ating produkto. Ayan, syempre kapag may magandang produkto, ibig sabihin, may magandang kitaan dito. Gusto niyo pa ba yun? Sige nga, i-type niyo dyan. I am excited. Kung excited ka na makinig
kung paano kumita dito sa napakagandang negosyo. Sige nga, ayan. So excited na ang lahat. Ayan, so alam ko, ready na ang ating next speaker for tonight. Ayan, excited na po ang lahat. Ayan, so congratulations. Welcome everyone. You can share the link para marinig nila ang napagandang kitaan dito sa ating opportunity. Ayan, so you can share the link pa. Ayan, congratulations. Welcome sa ating 3,000 participants. Ayan, so hindi ko na po patatagalin itong taong to. Isa din sa hinahangaan ko dito sa ating community. Ayan, isa siyang business owner and now a full-time entrepreneur dito sa ating community and one of the co-founders of Champion Builder International. Let us all welcome Mentor Alex Gusa. Take it away, Mentor. Ayan, thank you Mentor Edna Caronan at Mentor Ryan Mendoza sa napakagandang pagpapaliwanag ng ating kakaibang produkto, no? So very unique products kasi masasabi kong tayo lang ang may ganitong produkto sa market sa ngayon, ano po? So habang tayo pa lang ang meron, i-grab nyo na magandang opportunity, i-share na natin sa mga kakilala natin upang sila ay matulungan. So, sabi nga ni Mentor Edna, kung may magandang produkto, syempre kasama niyan may magandang negosyo. Okay? So, marami dyan sa labas, maraming naglalabas ang company, business, yun nga lang, iba-ibang pangalan ng company, pero halos pare-pareho ng produkto. Like food supplement, slimming products, beauty products, no? So pagdating sa mga ganyang produkto, kailangan mo pang humanap talaga ng kagaya sa food supplement. Kailangan mo pang humanap ng may sakit para i-offer. Sa slimming products, kailangan mo humanap ng mataba para pumayat. Sa beauty products, kailangan mong humanap ng pangit para gumanda. Pagka pangit, sadyang pangit. Ano po? Pwedeng pumuti. Pero yung gumanda, kibelo yan. Okay? So ibig sabihin, yung produkto natin ay napapanahon. At kailangan talaga ng bawat tahanan. Sino ba namang ayaw makatipid sa kuryente, no? Kung gusto mong, kung ikaw yung tipong maraming pambayad sa kuryente, baka hindi para sa ito. Pero kung ikaw yung laging namomroblema sa bayarin monthly, electric bills, ano po? Isa ito sa nagpapahirap sa atin, no? Kung tawagin si Judith, andyan si bayarin na sa tubig, sa internet, sa kuryente. Isa itong sa inaalala natin monthly, itong electric bill. Ika nga ititiisin ko na hindi bumili ng gamot, wag lang ako maputulan ng kuryente. Tama po ba? Yes, ganun yung mentality natin mga Pilipino, no? Di baling ako'y magutom,